Naku po, napakaraming pera ho nito. Itong itinuro kung saan itinago ang nakaw na yaman ni Sara Sayad Lostay Duterte. Bubuksan na ho. Nako, sako-sakong pera ho ito. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, ito kapapasok pa lang. Napakainit na balita. Usapang pera. Ito ho ay pera nyo. Pera ng taong bayan. Tinago ho ni Sara Sayad. Subalit itong pinagtaguan ay itinuro at pinagkasunduan ho na bubuksan na. Naku, pagbukas ho, napakaraming pera, sako-sako, bandel-bandel. Grabe ho, talagang lopin ito, magnanakaw talaga. Dahil kung bibigyan po natin at magbabatay ho tayo dito, sa ibabahay ko po sa inyo, ay napakaraming pera ho nito na ninakaw di umano. I-like muna natin ang video na ito kung nagustuhan nyo. Please subscribe my YouTube channel. Grabe ho, mga mahal kong taga-subaybay, kapit wag po kayong aalis dahil dito sa ibabahagi ko po sa inyo. Malinaw na ito ho ay prueba na itong si Sara Sayad ay hindi na dapat manatili ho sa pwesto bilang Vice Presidente, sapagkat nasa kanya na ho lahat. Mambubudol, magnanakaw, sinungaling, ano pa ba, may sayad, drama queen, marites, chismosa, fake news, at marami pang iba. Hindi ko na babanggitin, hindi ko na babanggitin kung ano pa mga ginagawa nito, at baka tayo maubusan ng oras sa dami ho. Pinadaanan ko lang po yung iba, at doon po sa hindi ko nabanggit na kanyang mga gawain, galawan, ay pwede nyo pong i-comment diyan sa comment section. Karapatan nyo po yan na magbigay ng anumang public opinion. Ito ho mga kaibigan, ang bigyan po natin ng highlight ngayon ay itong doon sa pinagtaguan ng nakaw na pera niya. Yung ninakaw niyang napakaraming pera ng taong bayan, napakaraming pera ng Republika ng Pilipinas ay itinago ho. At doon sa kanyang pinagtaguan ay bubuksan na. Bulaga, daming pera, sako-sako. Ito mga kaibigan, at shoutout po sa lahat. Kumusta po kayo? Ibabahagi ko po sa inyo. Matindi ho ito, mga mahal kong taga-subaybay. Talagang nakabudiga pa ang pera nito eh. Kaya dumaan po sa legal na proseso para mabuksan ho ito, mga kaibigan, ang pinagtaguan ng kanyang ninakaw na pera. Nako, sandali na, ito. Samantala, Jiggy, hinihimok naman ng komite na dumalo na lang si VP Sara at mga abogado nito sa susunod na pagdinig sa April 22 para sa ganun ay makapaglatag din daw sila ng mga ebidensya. Narito po yung pahayag ni Congresswoman Jervil Luistro. The question is, Ulitin po natin ito meeting kung ano ang tulong ng gobyerno, ano ang maaari pang ibigay na benefits sa ating mga kababayan. Ito, inulit ko lang. Samantala, Jiggy, hinihimok naman ng komite na dumalo na lang si VP Sara at mga abogado nito sa susunod na pagdinig sa April 22 para sa ganun ay makapaglatag din daw sila ng mga ebidensya. Narito po yung pahayag ni Congresswoman Jervil Luistro. Go. The question is, how are we going to appreciate that counter evidence if it is not being presented before the Justice Committee? Remember that the clarificatory hearing is before the Justice Committee and not before the media. Mga kaibigan, huwag po kayong alis dahil sa bandang gitna ho, ito ibabahagi ko po sa inyo itong pagbukas sa natuklasan na pinagtaguang ng pera ni Sara Sayad. Bubuksan ho, mga kaibigan, babawiin ito. Sige, para kay House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, dahil po dito sa mga developments mula sa COA kahapon, malinaw na na-establish sa pagdinig na may probable cause o sapat na basihan para umusad itong mga impeachment laban kay VP Sara. Pinabalik kasi ng Commission on Audit yung 73 million pesos
pesos na confidential funds ni VP Sara noong 2022. Ito'y matapos pagtibayin ng COA yung notice of disallowance na inisyong dahil nga po doon sa maling paggamit o paglabag po doon sa joint circular ng confidential funds. At bukod nga dito, no, ayon sa COA, nag-issue rin sila ng notice of disallowance sa OVP para naman po doon sa kabuhang 375 million pesos na confi funds sa unang tatlong quarter ng 2023. At dito nga pwede pang umapila ang bise. Sige. Nako, grabe ho. Milyon-milyon na pera, mga kaibigan. Itong kinasasangkutan ni Sara Sayad Lustay at yung iba nga ho ay pinababalik na. Kaunti pa lang yung pinababalik ko dahil yung iba ay kukunin pa, sisiguraduhin kung nandun pa sa pinagtaguan. O ito po mga kaibigan, kasunod na bubuksan ang pinagtaguan ni Sara Sayad ditong ninakaw niyang pera. Pagbukas, bulaga, daming pera, sako-sako. Susunod na hearing ay nakatakdang talakayin dito. Go. Sige, tatalakayin nga po doon sa susunod na pagdinig ng komite yung umunoy unexplained wealth ni VP Sara. Yun din, yung umunoy hindi niya pagdeklara ng kanyang ari-arian sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth o SALN. Pinadadalo rin po doon sa pagdinig si dating Senator Antonio Trillanes para nga po talakayin ito at maglatag din ng mga dokumento. Pinasasabi na rin doon sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC yung mga dokumento at report ng mga palihim at kahina-hinala umanong bank transactions ni VP Sara at kanyang mister na si Atty. Man Scarpio. Yan po muna ang latest dito sa Nako po, grabe. Salamat News 5. Yan mga kaibigan, maliwanag ko, hindi po tayo nagpapakalat ng mga fake news dito. Lilinawin po namin, disclaimer, datapuwat sa puntong ito, nasabi natin na ang pinagtaguan ni Sara Sayad ng nakaw niya na pera di umano ay bubuksan na. Ayon ho sa binahay ko po sa inyo. Dahil ayon po diyan sa balita na yan, buhat sa News 5, sa susunod po na hearing ay tatalakayin dito o bubuksan sa pagtatalakay ang tinatawag na unexplained gotten wealth ni Sara Sayad. Hindi pagdideklara ng mga pera na mayroon naman siyang pera sa bangko na mayroon pong sapat at matibay na ebidensya na hawak po ngayon ang mga kinaukulan at mayroon pa ring hawak is dating Senador Antonio Trillanes. Pangunawa lang po mga kaibigan, kapag ikaw ay hindi nagdeklara na mga pera mo sa bangko, yan po ay isang nakaw na yaman ayon po sa ating pagsaliksik. Kaya nga hindi mo dinedeklara dahil hindi magtutugma sa iyong buwan ng kita, sa iyong buwan ng income. Hindi mo dinedeklara dahil pag dineklara mo, malalaman yan ho na yan nakaw na yaman. Hindi na po tayo magtaka kung ito ay merong mga pera na nakaw sa bangko, sa pinagtataguan, dahil alam po natin ang ugali po nito ay isang magnanakaw di umano. May prueba po tayo diyan ho, binahay ko po sa inyo na ang kanyang pangalan ay nababaon sa tinatawag na confidential funds, piatos at marami pang iba na yan ho ay gumugulong ang pagnanakaw niya ng pera ng taong bayan. Muli po mga kaibigan, maliwanag niyan na bubuksan na ang pinagtaguan ni Sara Sayad Lustay Duterte ng nakaw na napakaraming pera diyan po sa gaganapin na hearing muli sa impeachment sa Kamara. Kaibigan, isang like, isang share sa video na ito.